Opisyal na ang maglalaban sa conference final sa West, OKC Thunder versus Minnesota Timberwolves. First time in 29 years na outside ng Texas at California yung maglalaban sa West Finals. Apat din na young star ang makakakuha ng kanilang unang championship sa pagitan ni Edwards, Bronson, Haliburton at SGA. Ito rin ang unang beses na papasok ang Thunder sa West Final since 2016 nang mabalikan sila sa 3-1. Ang lakas din ni Caruso sa defense nung Game 7 na limit si Jokic sa 9 attempts. Nasa 11 points, 3 rebounds, 3 assists at plus 40 sa plus-minus rating itong si Alex Caruso. Kasama pa niya si Cason Wallace. Apat na beses naman nagtapat ang Minnesota at OKC sa regular season. 2-2 record. Merong mga games doon na hindi kumpleto ang Minnesota pati na rin ang OKC. Dahil meron dong games na wala si 3 months na injured. Sa last 5 games din ni Anthony Edwards versus OKC, nag-a-average siya ng 23 points, 8 rebounds at 5 assists. Dalawang young star ang magtatapat at nasa spotlight. Ang legend at MVP killer na si Anthony Edwards versus sa aura ni SGA at sa kanyang malablutot na foul. Binan kasi yung flap kaya ngayon gumawa ng bago, Bluetooth na, kahit hindi matamaan, matatawagan pa rin ng foul. Underdog ang Minnesota dahil sila yung number 6 team versus sa number 1. Pero sa history ng West, ang number 6 team na nakapasok ng championship series at nanalo pa ay Houston Rockets 1995. 30 years ago. Ito rin yung taon na si Kevin Garnett nakapasok sa draft bilang part ng Minnesota. Mas dominant sa playoff run yung OKC kumpara sa Minnesota, pero parang lamang din ang Minnesota sa experience dahil sa mga nakatapat nila. Yung OKC parang na-train pa sa series nila versus Nuggets, gumamit ng iba-ibang adjustment si Coach Dignault. May average din sa semis ang OKC na 115 points, 46 rebounds, 25 assists, 11 turnovers at 10 steal per game. Meron silang 45% shooting at 32% sa 3-point area. Ang Minnesota naman, 109 points, 40 rebounds, 27 assists, 18 turnovers na mas lamang dito yung OKC at nasa 8 steal per game, 49% shooting at 38% sa 3-point area. Dito naman nakakalamang yung Minnesota, pero plus 6 agad ang OKC kontra sa Minnesota pag sa points per game. Medyo nagbuckles pa ako ng konti doon. Magsisimula ang Game 1 sa May 21, Wednesday. May konting advantage ang Minnesota dahil sila ang mas mahaba ang pahinga. Pero ang OKC kahit kakatapos pa lang ng series nila, nasa kanila naman ang momentum. Another series na may 1-day interval, aabutin kasi yung schedule kung may Game 7 until June. Parehas din confident si SGA at itong si Edwards. Dalawa na kasi ang nagawa ni Edwards sa mga sinabi niya. Yung una, gusto niyang patahimikin si Draymond Green, pero malabo pa rin. Yung ikalawa, nung nakaraang taong malaglag sila kontra Dallas, agad sinabi ni Edwards na babalik siya ng conference finals na nangyari naman. Para pang ang pinagtawanan si Edwards nun nung sinabi niyang babalik agad siya sa conference finals Sa datingan pa naman ni Edwards, mukhang nga habulin niyang manalo ng championship dahil nga nung nakaraang taon din nakasagutan niya itong si Magic Johnson dahil meron siya naging statement tungkol sa mga OG. Sinabi ni Magic wala pa naman siyang championship. Si SGA naman, kahit nalamangan sila sa series kontra sa Nuggets, andun pa rin yung composure at confident na mananalo sila. Ikaw ba naman yung may Bluetooth foul? Kapag magkalaban pa naman si Edwards at si SGA, naaasar si Edwards dahil sa mga foul na tinatawag sa kanya, laging nagiging marginal. Dahil sa 3-point shooter si Edwards at minsan na lang ngayon pumapasok sa lane, hindi siya nakakakuha ng foul. Meron siyang 12% rate kumpara kay SGA na merong 15% rate. Sa West Semi, si Edwards meron 26.7 rebounds, 5 assists, 47% sa field at 44% mula sa 3-point area. Almost 4 3-point shot per game. Sa nakaraang series nila, si Edwards nag-a-average ng 19 points per game sa second half at 10 points per game siya kapag third quarter. Hindi yun masolusyonan ng Golden State kasi nga akala nag-i-struggle si Edwards. Hindi pala dahil merong Randle. Sa semis, meron siyang 25 points per game. Pero sa first half nun, 14 points per game nun, itong si Julius Randle. Sa OKC naman si SGA, almost 30 points, 6 rebounds, 6 assists per game. Ang mahirap ibaba doon, 9 free throws attempts ang meron sa kanya.
Dahil kapag na-foul si SGA, mawawala yung momentum at hindi lang yung basta free throws. Yung isang team maghaalangan na bantayan agad siya dahil gumagawa ng paraan si SGA na makakuha ng foul. Sa second half, meron din si SGA na 18 points per game. Hindi malayo kay Anthony Edwards. Plus, 3 perimeter defender pa ang pwedeng sumagabal dito sa Minnesota. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang. Humayo kayo at magparami. Parang nangyari kay Edwards at kay Tito Rudy.